Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Ako lang po ay mayroong gustong mag-share ng kaunting pagsagot. Dahil di umano po ay may nagpapakilala po na siya daw puno ay 7 Days Adventist o Sabadista. Nung una pong napanood ko yung kanya mga video, ay hindi ko po pinapansin. Sapagkat itong taong ito ay malamang ito hindi marunong magbanat ng buto. Hindi ito marunong maghanap buhay. Sabi nga ay magpatulo ng pawis sa kanya mga mukha. Kaya napag-umalingan niya ay social media at ang Iglesia ni Cristo. Kasi pag Iglesia ni Cristo nga naman ang kanyang inatake, ay milyon ang member nito, siyempre kikita siya ng malaki dito. Ito lang siguro yung alam niyang paraan para kumita siya ng pera, para may maitustos sa kanyang pamilya. Kaya sabi ko, wag nyo na lang pansinin, hayaan nyo na lang siya. Kahit pa paano, nakatulong tayo sa kanya. Pero mayroon siyang isang vlog na gumising po at pumukaw sa aking kaisipan. Na ang kanyang tinatalakay ay patungkol po sa mga paghahambing o pagtalakay na ginagawa ng amin pong mga ministro sa telebisyon. Sina Michael Sandoval at yung iba pa po na aming ministro. Pero si Michael Sandoval po ang talagang malimit na binabangkit niya sa kanyang mga vlog. Ayan, pumukaw po sa aking isipan. Ay nagbibigay siya ng kondisyon. Nasabi niya, ewan ko lang kung tatanggihan niya ito kasi ito naman pong cellphone ko, hindi naman po ganun kamoderno. Pero nasa kanya po ito kung tatanggihan niya. Malaya ka naman tumanggi ko, pabubulaanan mo. Pero taong bayan ang saksi sa mga nakapanood ng video mo. O, ganito ang kondisyon niya. Sabihin niyo sa mga ministro niyo na itigil na ang pagtuligsa. Sabi niya, pagtuligsa ang ginagamit niyang termino. Pero hindi naman po pagtuligsa na yun ay pagkahambing lamang po sa katotohanan at sa kasinungalingan. O, pero ito ang kanyang mga pananalita. Sabihin niyo sa ministro niyo itigil na ang mga pagtuligsa sa iba't ibang pangkati ng relihiyon. At pag napatigil nyo na ang mga ministro ninyo, ako anya ay titigil na rin, sabi ni Mr. Raymond Cada. At pag napatigil nyo na, ay i-delete ko na ang aking mga account. Ang aking mga video ay i-delete ko na. Pag napatigil nyo mga ministro nyo. Yan ang kondisyon niya. Ito po ang aking sagot sa iyo, Mr. Raymond Cada. Nung unang digmaan ng pangsanlibutan, yung perswar, ay hindi napatigil ang Iglesia ni Cristo sa pangangaral ng tunay na aral at dalisay na aral. Ano pa? Yung ikalawang digmaang pansanlibutan, hindi rin napatigil ang Iglesia ni Cristo sa pamamahayag ng mga katotohanan ng salita ng aming Panginoon Diyos. Bakit ko sinabing amin? Hindi ka na makasali dito. Iba yung Diyos na kinikilala mo. Kasi yung kinikilala mong Diyos ay may 3 persona. Wala naman 3 persona ang totoong Diyos diba? Kaya hindi mo kayang ipatigil ang ginagawa naming paghahayag ng tunay na aral. Uulitin ko sa iyo. Yung una at ikalawang digmaan ng pangsanlibutan, hindi kami napatigil. Tapos ngayon, isang nagngangalang Raymond Cada ang magpapatigil. Wow! Nagpapatawa ka ba, kabayan? Ito ang tanong ko sa iyo. Sino ba sa atin ang dapat nang tumigil? Iglesia ni Cristo ba o 7 Days Adventist? Yan ang tanong. Ang sagot, siyempre, Biblia ang sasagot. Sino ba sa atin ang dapat nang tumigil?
At sino ang nagpapatigil? Ito ang dapat mong sundin, Raymond Kada. Oh. Kasi kung tao lang ang magpapatigil at taong katulad mo, hindi mangyayari ang iniisip mo. Pero, pag Diyos na ang nagsabi na itinigil na niya o winakasan na niya o pinaglikat na niya, paglilikatin na niya, sabi niya, sino ba sa atin ang dapat nang tumigil? O, pansinin mo, Raymond Kada, para naman magandang yung sundin mo ito, Raymond Kada. No. Dito sa Aklat ng Oseas, sa Kapitulo 2, ang mga talata ay 11. Pakinggan mo, Raymond Kada. Akin din namang paglilikatin ang kanyang mga kalayawan, ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan, at ang kanyang mga sabat. Uulitin ko, Raymond Kada. Ang kanyang mga sabat at lahat ng kanyang takdang kapulungan. O, kita mo yan, Raymond Kada. Sa ibang salin ng Biblia, doon sa Biblia ang iniingatan ng aking tatay, hindi ko lang dala kasi nasa trabaho ako ngayon. Ako ay taga Quezon, andito ako ngayon sa Cavite. Hindi ko lang dala yung Biblia. Pero, ang nabasa ko doon, yung katumbas ng paglilikatin ay wawakasan. Oh. Ano ang sabi ng Panginoon Diyos? Akin na anyang paglilikatin, ang kahalintulad ay akin ang wawakasan. Inisa-isa dito. Oh. At kasama dito sa kanyang inisa-isa ang sabat. Oh, Raymond Kada. Pag sinabi bang paglilikatin o wawakasan, yun ba'y dapat bang ipagpatuloy o dapat nang itigil? Kaya yun ang tanong ko sa iyo. Sino ngayon sa atin ang dapat nang tumigil? Ang araw ng Sabat na itinigil na o paglilikatin na ng Panginoon Diyos o wawakasan na niya, ay bakit ipinagpapatuloy mo pa? Kaya yung sinasabi mong kami tumigil na, ikaw ang dapat nang tumigil. Kasi sa panahon pa lamang ng mga magulang sa Oseas, Kapitulo 2, ang talata ay 11, ang sabi ng Panginoon Diyos ay akin ang wawakasan o paglilikatin ang kaarawan ng Sabat. Ay bakit ipinagpapatuloy mo pa? Tapos ang lakas ng loob mo, sabihin sa Iglesia ni Cristo, itigil na. Sa Iglesia ni Cristo, ang nagpapatigil ay si Raymond Kada. Pero sa mga Sabadista, ang nagpapatigil, Panginoon Diyos. O sige, Raymond Kada. Paano yung iyong sinasabing yan? Gamitin mo ang isip mo. At sa susunod kong pagtalakay, yung sinasabi mong ang Iglesia ni Cristo hindi ginagamit ang isip. Hindi ginagamit ang isip. Walang isip. Tingnan natin kung sino ang lulutang na hindi ginagamit ang isip at walang isip. Malinaw, Raymond Kada, kung sino sa atin ang dapat nang tumigil. Nakakahiya ang o mag-uutos ka, itigil na. Sabihin namin sa aming mga ministro, tumigil na. Ay bakit kami titigil? Ikaw lang nagpapatigil, Raymond Kada. Kaya sa susunod kong pagbibideo, sana subaybayan mo, Raymond Kada.